Maraming foreign investors ang natatakot umanong mamuhunan dito sa Pilipinas. Kung bakit, yan ang alamin sa balita ni Jane Codnita. Any serious company will not gamble with the Philippines at this time under a BBM administration. I'm not kidding. It's not because I don't like him. It's really the reality of the country. Nauungusan na umano ang Pilipinas ng iba nating karatig bansa sa Southeast Asia pagdating sa foreign investors. Yan ang sinabi ni geopolitical analyst Professor Ana Malindog Uy sa panayam ng SMNI ukol sa estado ng ekonomiya ng bansa ngayon. Ani Uy, maraming mamumuhunan ang nagdadalawang isip o ayaw maglagak ng kanilang kapital dito sa bansa dahil sa kasalukuyang gulo sa politika. Hindi naman siguro totally zero, pero yung mga pumapasok kasi sa Pilipinas, hindi ito yung malalaking FDI or seryosong industriya na kung saan magtatayo talaga ng manufacturing, ng industry in the Philippines, precisely because may problema nga ang Pilipinas na kinaharap. That's beside the point kung may political na, you have this political, it's not yet an instability, but you can really see that there's a political tension in the country. Kung titingnan ang nangyari ngayon, mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Bukod dito, kabilang rin anya sa mga ikinukonsidera ng mga investors ang pamamahala ng bansa sa laban kontra korupsyon. Even from my own Chinese friends na parang they want to invest in the country. Pero paano daw sila mag-i-invest na hindi pa nga sila pumapasok, nagpo-propose pa lang, wala pang actual na manifestation na nag-invest sila o mag-i-invest sila, hinihingyan na sila ng pera. Bukod pa riyan, marami ring hinihinging mga requirements para makapagtayo ng negosyo, kung kaya't hindi pa nag-uumpisa ang mga ito ay lugi na. Masyado rin anyang mataas ang singil sa kuryente at tubig at walang naitayong mga bagong infrastructure project na maaaring makahataw ng investors. Isa rin sa mga kinukonsideraan niya ng mga mamumuhunan ang basic necessities kung saan masyadong mataas ang presyo dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Maliban sa isyu ng politika, nagbibigay din ng agam-agam sa mga foreign investors ang issue ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng iligal na droga, lalo't hindi rin ito tumutugon sa hamon sa kanya ng taong bayan na magpa-drug test. Ito si Jane Codnita, yung citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.